comatose yung presidente, hindi siya makasalita. So, it will be his cabinet that will declare it. Now, may mga agam-agam, what if itago nila yung totoong kalusugan ng presidente, yung katayuan ng kanyang kalusugan, nakakoma siya for example, at takot sila na mahawakan ng presidente ang kapangyarihan ng Office of the President. Ano dapat yung gagawin? Well, base sa konstitusyon, dapat maging honest ang kabinete. They will have to find out, kung ano talaga yung nangyari sa presidente. It can be done through a congressional hearing. I-demand ang presensya ng kabinete at mag-imbestiga ang either Senado at House. Kasi sila yung ma-inform kung ano yung katayuan ng kalusugan ng presidente. So we can subpoena, the House or the Senate can subpoena the cabinet members or even the doctor of the president sa katayuan niya. But if president naman, hindi naman siya na-coma, ayaw nilang ibigay sa pangalawang pangulo ang kapangyarihan, nakakasalita pa naman siya, nakakasulat, it is his prerogative. Pwede niyang sabihin na kahit sa hospital, gusto niyang i-exercise ang kanyang kapangyarihan ng bilang president. Unless he is overruled by his own cabinet. But tayo, reality-wise, do you think voluntarily ibigay ng kabinete ang kapangyarihan sa pangalawang pangulo? Siyempre hindi.